Good morning, good day. I'm Bro Yuski. So ngayon po sa Usapang Biblia, pag-usapan po natin ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Aral ni Kristo. Pero bago po natin umpisahan, pag-usapan po natin ang unang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo nung hindi pa siya nagkatawang tao. Kasi marami pong mga paniniwala about sa ating Panginoong Kristo. Ang ilang paniniwala, si Kristo ay tao, si Kristo ay anghel, si Kristo ay rebulto. Iba-ibang muka, may mahaba, may negro. So ngayon, pag-usapan natin buo dito sa Biblia kung ano po ang ating Panginoong Kristo. I believe Jesus Christ, He is God. I believe Jesus Christ nagkatawang tao. He is God. Ang Diyos nagkatawang tao. Ayon po sa aklat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, sa aklat ng Juan, nang pasimula, siya'y berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Yun pala, ang ating Panginoong Jesucristo pala ay siya yung pasimula ng pasimula. In the beginning, wala pa ang langit at ang lupa, wala pa ang mga anghel, wala pa ang mga tao, ang tao. Umiiral na po ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya po nag-umpisa yung nang pasimula, siya ay berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Tandaan, ang salita ay Diyos. Sa aklat ng 1, Kapitulo 1, versikulo 14, nagkatawang tao, ang berbo ay Diyos. Nagkatawang tao yung Diyos. So ngayon, patunayan po natin sa mga ibang reliyon, sa mga naniniwala na tao si Kristo, anghel si Kristo, rebulto si Kristo, patunayan natin sa kanila na mali sila. Mali ang kanilang katuruan, mali ang kanilang itinuturo sa kanilang mga miyembro. Si Jesus Christ, He is God. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Siya'y berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, ngayon, basahin po natin ang buong detalye po ng Biblia about sa ating Panginoong si Kristo. He is God. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14, meron pong sinabi ng Panginoon diyan kay Propetang Isaias. Sabi ng Panginoon, isang dalaga, manganganak, ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, tatawag sa kanyang pangalan na Emmanuel, o tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So yun ang ipinangalan sa anak ng isang dalaga. Kasi yung isang dalaga na sinabi ng ating Panginoon kay Propetang Isaias, isang dalaga maglilihi at manganganak ng isang lalaki, na ang itatawag sa pangalan ng lalaki doon, yung panganak niya ay Emmanuel. Yun, hula, sabi ng Panginoon kay Propetang Isaias, na isinulat naman ni Isaias at nababasa naman natin sa ating panahon 2025 na, mag 2026 na. So ngayon, ang kataparan, napulpil po yun natupad po yun. Dito naman po natin mababasa yan sa sulat po ni Apostol Mateo, Kapitulo 1. Sa sulat ni Apostol Mateo, sa aklat ni Mateo, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 25. Mababa din ang basahin natin. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na inyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22.
At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Si Isaias po yun. Mga propeta. Lang propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. 24, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niyang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. 25, at hindi nakilala siya hanggang sa pinanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So yung Emmanuel Jesus, ibig sabihin sumasa Diyos. Yun yung Juan 1:1 ng pasimula, sa kanyang umpisa ng pasimula siya ay berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos, yung berbo. Gumamit ng kasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Yun yung dalaga na maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Yung ipanganganak niya, yun yung berbo na nagkatawang tao. So, yung palang salitang nagkatawang tawang berbo o nagkatawang tawang Diyos, gumamit ng kasangkapan. Yun yung si Maria. Yun yung nababasa natin kanina, ngayon lang. No? Malinaw po na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Juan, kapitulo 17, versikulo 3. Sa aklat ng Juan, kapitulo 17, versikulo 11, siya'y nanggaling sa Diyos. Sa aklat ng Juan, kapitulo 1, versikulo 18, galing sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak. Sa aklat ng Hebreo, kapitulo 1, versikulo 4-5, gumamit ang Diyos ng kasangkapan para magkatawang-tawang berbo, yung Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun na yung binabasa natin kanina. Una, sa hula ng mga propeta o kay Isaias, propetang Isaias, kapitulo 7, versikulo 14, at naganap. Yung palang dalaga, isang dalaga, yun si Maria. At yung ipanganak niya, yung isang lalaki, yun yung si Jesus. Ang ibig sabihin pala ng Jesus, kung liliwanagin, God with us. Malinaw na. Jesus Christ, He is God. Bakit tinawag siyang Kristo? Kasi ang ibig sabihin po ng Kristo, sinugo. Sa aklat ng Lucas, kapitulo 9, versikulo 22, Kristo ng Diyos. Jesus Christ. So, kaya, ang ating Panginoon si Kristo, He is God. Nanggaling siya sa Diyos Ama. So, yun po yung kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo nung hindi pa siya nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, gumamit siya ng kasangkapan si Maria at ipinanganak siya. Doon sa Mateo kapitulo 2, Lucas kapitulo 2, sa pasabsaban sa kaarawan ni Herodes yun, doon sa Bethlehem ng Judea. May mga pasabsaban, summer po yun kasi may mga nagpapastol. So ngayon, malinaw po. Nung nangaral na ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi pa niya sa mga Hudyo, sa mga Parsiyo, sa sardote, sa mga guro ng kautusan, sa aklat ng Juan, kapitulo 8, versikulo 56, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung nangaral siya, ang ating Panginoong Jesucristo kasi sa aklat ng Lucas, kapitulo 3, versikulo 23, nag-start po siya ng aral 30 years old. So, nung yung nangaral siya, may sinabi ang ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Juan kapitulo 8, versikulo 56, bago ipinanganak si Abraham, ay ako na.
Ibig sabihin, hindi pa tao si Abraham, umiiral ng ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, yung kausap po ni Moises, anghel po yun. Siyempre yung anghel sinugo. Pero panahon ni Moises, nandun na ang ating Panginoon Jesucristo. Yun yung hula po doon sa sinulat naman ni Moises sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18. Mayroon siyang sinabi po dito sa Deuteronomio Kapitulo 18 na sabi niya, isang propeta na gaya mo. Sabi niya, 18. Ito. Sabi niya, aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at ng kanyang sasalitain sa kanilang lahat ng aking inutos sa kanya. Alam niyo po sino po itong binanggit po ng Diyos na gaya ni Moises na propeta? Mababasa po yan sa aklat ng mga gawa. Kapitulo 3, versikulo 21 to 20 o 20 to 21. Si Jesus po yun. Diba? So ngayon, kaya ang mga Muslim paniniwala na si Kristo ay propeta. Hindi lang propeta si Kristo, Diyos po siya. Siya po yung nang pasimula, siya ay berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Nagkatawan tao yung salita. Yung Diyos, katawang tao yung Diyos. Gumamit ng kasangkapan si Maria nang naglilihi ng anak ng isang lalaki na pinangalanan ng Jesus kung niliwanagin God with us. Malinaw po, Jesus Christ, He is God. Diyos po siya. Sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 18, spiritually, galing siya sa sinapupunan ng Ama. Nanggaling siya sa Diyos, sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya, Hebreo 1:4-5. Kaya sabi ng Diyos sa Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 27, sabi niya, bago itinatag ang langit, nandoon na siya. Nasa siping na ng Diyos. Si Jesus po kasi yun yung karunungan, yung nagsasalita doon sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8. Kung iano mo siya, ibaba mo siya sa 8:12 ng Kawikaan. Akong karunungan na tumatahan sa kabaitan. Siya po yun. Sino po yung karunungan na tumatahan sa kabaitan? Sinabi po sa Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 12, na ako ang karunungan na tumatahan sa kabaitan. Malinaw po yan na si Kristo. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Napakalinaw, napaka-clear. No? Jesus Christ is God. Nagkatawang tao po siya. Nagbagong anyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yung Diyos na kanyang Ama, Diyos Ama, hindi po nagbagong anyo yun. Ayon po yan sa Galatia, ayon po yan sa aklat ng, yun nga, tama nga, aklat ng Santiago, James, aklat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17. Hindi po nagbagong anyo ang Diyos Ama. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nagbagong anyo po siya. Nagkatawang tao po siya. Kaya nga, pinagatan siyang Kristo kasi, ibig sabihin po yun, sinugo. Yung Jesus, God with us. Kaya tinawag silang God is love. Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kumbaga ang anak ang inaring may sala. Inaring may sala ni ang ating Panginoong Jesucristo para dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mula sa dilim malipat sa liwanag upang maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, mahaba po ang ating mga Bible study.
So, dito lang muna tayo magtatapos. By the way, I'm Royuski. So, may God bless you.